Kumusta po kayo? Ako po si Dr. Miguel Agbayani, isang board-certified na espesyalista sa kalusugan ng mga kalalakihan na may higit 30 taon na karanasan sa klinika na nakatuon sa pagbibigay ng payo para sa mga nakatatandang Ginoo. Ang aking karera ay inilaan ko sa pagtulong sa mga kalalakihang nasa edad 60, 70 at kahit pa 80 upang maibalik ang kanilang sigla, muling buuin ang kanilang kumpiyansa at matuklasang muli ang ningas na nagpaparamdam sa kanila na sila'y tunay na lalaki. Kung ilang linggo na po kayong hindi gumigising na may sigla, kung mas pinipili ninyong tumagilid na lang sa halip na abutin ang inyong partner, kung nagsisimula na kayong tahimik na magtanong sa sarili kung ang mga araw ng matinding pagnanasa, malalim na koneksyon at tunay na enerhiyang panlalaki ay lumipas na, kung gayon, ang mensaheng ito ay para po sa inyo. May isang simpleng pagbabago na maaari ninyong gawin simula ngayong gabi na maaaring magpabago ng lahat. Ang ang ibabahagi ko po sa inyo ay hindi nagmula sa isang medical journal. Ito po ay galing sa karunungan ng mga lalaking pinagdaanan, na ito, mga lalaking gumigising pa rin ng matikas, may focus at handa ng hindi umaasa sa mga tableta, operasyon o mga turok. Ang susi, hindi po ito gamot, hindi ito milagro. Ito po ay isang hanay ng 5 simple at natural na bitamina na sabik na kinakailangan ng inyong katawan, lalo na pagkatapos ng edad 60 na kumikilos habang kayo'y natutulog, upang ibalik ang sinubukang kunin ng panahon. Ang mga mahahalagang sustansyang ito ay tumutulong na parilahin ang inyong mga ugat, natural na pinapataas ang testosterone, sinusuportahan ang mahimbing na pagtulog, pinapabuti ang daloy ng dugo, at ginigising ang mga neurochemical signal na responsable para sa pagkaantig, pagnanasa at tatag. Karamihan sa mga kalalakihan ay hindi pa ito nalalaman at nakalulungkot, napakarami ang tahimik na nagdurusa, iniisip na ang paghina ay hindi maiiwasan. Hindi po. Sa susunod na ilang minuto, ipapakita ko po sa inyo kung ano mismo ang dapat inumin, bakit ito epektibo, at kung paano ang pagdaragdag ng 5 bitaminang ito bago matulog ay makatutulong sa inyong gumising na matikas, malakas at ganap na buhay muli, tulad ng nilalayon ng kalikasan. Bago po tayo magpatuloy, kung nakita ninyong mahalaga ang impormasyong ito, hinihikayat ko po kayong makibahagi rito. Maaaring mag-iwan ng komento kung ang mensaheng ito ay tumimo sa inyo. Layunin ko pong lumikha ng nilalaman na tunay na nakatutulong. Sige po, simulan na natin umpisa sa unang mahalagang bitamina na kailangan ng inyong katawan bago matulog upang matulungan kayong gumising na matikas, masigla at handa. 1. Vitamin D3, ang tagapagpanumbalik ng sigla sa umaga. Hayaan ninyo akong sabihin sa inyo ang isang bagay na hindi karaniwang naririnig ng karamihan sa mga lalaki mula sa kanilang mga doktor. Kung kayo po ay gumigising na malambot, matamlay at walang gana, ang problema ay maaaring hindi ang inyong edad, maaaring ito ay ang inyong antas ng bitamina D. Paulit-ulit ko na po itong nakita sa aking practice. Sa katunayan, masasabi ko pong halos 8 sa 10 nakatatandang lalaki na pumapasok sa aking opisina ay mababa ang D3 at wala silang kamalay-malay. Ngayon, naiintindihan ko po. Ang vitamin D ay
hindi gaanong kaakit-akit. Hindi ito isang pasikat na testosterone booster o mahiwagang tableta. Ngunit hayaan ninyo akong magbahagi ng isang maikling kwento na nagpabago sa aking pananaw sa simpleng sustansyang ito. Ilang taon na ang nakalilipas, nagkaroon ako ng pasyenteng nagngangalang Mang Roberto 27, taong gulang, isang retiradong mekaniko, matibay pa sa bakal. Ngunit dumating siya na tila talunan. Ilang buwan na siyang hindi nakakaranas ng matigas na ereksyon. Nahihiya siya, nadidismaya, at ang pinakamasama, nagsimula na siyang umiwas sa kanyang asawa, emosyonal at pisikal. Nagpatakbo ako ng ilang pangunahing pagsusuri at doon mismo, kitang-kita, kritikal na mababa ang antas ng bitamina D ni Mang Roberto. Hindi kami agad lumipat sa testosterone injections. Hindi kami nagbigay ng mga tableta para sa problema. Sa halip, pinasimulan ko siya sa isang simple, tuloy-tuloy na dosis ng vitamin D3 iniinom bago matulog na may kasamang kaunting healthy fat para matulungan itong ma-absorb. Sa loob ng 2 linggo, bumalik si Mang Roberto na may ngiti. "Dok," sabi niya, "gumigising na po ako tulad ng dati. Pakiramdam ko buhay na buhay ulit ako." Hindi lang ito tungkol sa ereksyon. Ito ay ang kanyang enerhiya, kanyang kalooban, kanyang presensya. Mas tuwid na siyang tumayo, nagbibiro at nakikipagtitigan. Ang kanyang asawa ay nagpadala pa sa akin ng isang thank you card. Lahat dahil sa isang pangunahing bitamina. Narito po kung bakit ito epektibo. Ang vitamin D3 ay hindi lamang tungkol sa buto o kalusugan ng immune system. Ito ay isang master hormone regulator. Kailangan ng inyong katawan ang D3 upang makagawa ng testosterone. Habang tayo po ay tumatanda, nababawasan ang ating oras sa ilalim ng araw, mas kaunti ang naa-absorb natin sa balat, at bumabagsak ang ating mga antas. At kapag bumaba ang detail, bumababa rin ang inyong testosterone, ang inyong nitric oxide, at ang inyong vascular function. Lahat ay mahahalagang piraso sa palaisipan ng ereksyon. Pinapabuti rin nito ang kalidad ng pagtulog sa pamamagitan ng pag-regulate ng inyong internal clock at pagpapahinahon ng pamamaga na mahalaga dahil ang testosterone ay karamihang ginagawa habang kayo'y natutulog. At tinutulungan ng D3 na panatilihing malambot at nababaluktot ang inyong mga daluyan ng dugo upang ang dugo ay makarating talaga kung saan ito kailangan. Kung sakaling naramdaman ninyong parang maulap, ang isip walang gana, o parang nawawala ang kislap, ito na marahil ang nawawalang sangkap. Kaya gaano karami ang dapat ninyong inumin? Para sa karamihan ng mga nakatatandang lalaki, ang isang ligtas at epektibong dosis ay nasa pagitan ng 2,000 hanggang 5,000 IU ng vitamin D3 bawat gabi. Mas mabuti kung nasa soft gel o likidong anyo at laging may kasamang kaunting taba tulad ng isang kutsarita ng olive oil o ilang pirasong almendras. At ang pagiging tuloy-tuloy po ang susi. Hindi ito isang besesang solusyon. Ito ay tungkol sa pagpapakain sa inyong sistema. Gabi-gabi, pagbibigay sa inyong katawan ng hilaw na materyal na kailangan nito upang gumaling, muling bumuo at gumanap. Ngunit narito po ang mahalagang punto. Ang vitamin D3 ay mas epektibo pa kapag isinabay sa isa pang sustansya
na hindi man lang naiisip ng karamihan sa mga lalaki. Sa katunayan, kung wala itong susunod na bitamina, lahat ng D-taurine na iniinom ninyo ay maaaring mapunta sa maling mga lugar, maaaring patigasin pa ang inyong mga ugat sa halip na buksan ang mga ito. Tama po, ang mismong bitamina na nagpapalakas sa inyo ay maaari ring mag-backfire kung kulang kayo sa susunod na ito. Hayaan ninyo akong ikwento ang tungkol sa bitamina K2, ang tahimik na nagpapanatili ng malakas at tuloy-tuloy na daloy ng inyong dugo, at maaaring ito ang hindi napapansing bayani ng sigla ng kalalakihan pagkatapos ng edad sisa. 2. Magnesium glycinate, ang tagapagpaaktibo ng daloy ng dugo. Nais ko pong kausapin kayo tungkol sa isang bagay na halos hindi napapansin ng karamihan sa mga lalaki. Ngunit kung wala ito, ang inyong dugo ay hindi dumadaloy ng maayos, ang inyong mga kalamnan ay hindi nakakapag-relax, ang inyong pagtulog ay naaapektuhan, at oo, ang inyong mga ereksyon ay humihina. Tinutukoy ko po ang magnesium, partikular ang magnesium glycinate, isa sa pinakamahalagang sustansya na kailangan ng inyong katawan kung nais ninyong manatiling matigas na parang bato at ganap na buhay. Ito po ay malapit sa aking puso. Ilang taon na ang nakalipas, dumaan ako sa isang yugto kung saan palagi akong tensyonado. Hindi ako makatulog ng maayos. Gigising akong pagod, mauulap ang isip, at sa totoo lang, hindi ko naramdaman ang sarili ko. Kahit bilang isang doktor, binalewala ko ito. Akala ko stress lang, edad, mahahabang oras sa klinika. Ngunit isang mabuting kaibigan at kapwa manggagamot ang nagtanong sa akin isang araw, "Kailan ka huling nagpasuri ng iyong magnesium?" Hindi pa, kaya ginawa ko, at tama nga, mababa ako. Mas mababa kaysa sa optimal. Ang isang diskubreng iyon ang naglagay sa akin sa isang landas na sana'y alam ng bawat lalaki. Narito po ang natutunan ko mula noon. Habang tayo'y tumatanda, bumabagsak ang ating mga antas ng magnesium. Ang mga gamot, processed foods, kape, alak, lahat sila ay umuubos nito. At hindi tulad ng ibang mineral, hindi madaling pinapanatili ng inyong katawan ang magnesium. Kailangan itong mapunan araw-araw. Ang nagpapahalaga rito para sa mga lalaking higit sa 10 ay kung paano naaapektuhan ng magnesium ang kalusugan ng vascular, lalo na kung saan mahalaga ang daloy ng dugo. Tumutulong ang magnesium na parilahin ang mga makinis na kalamnan sa inyong mga ugat na nagpapahintulot para sa mas mahusay na sirkulasyon. Ibig sabihin, kapag kayo'y naantig, ang dugo ay mabilis at epektibong makakadaloy sa mga tamang lugar na tumutulong sa inyong tumigas at manatiling matigas. Kung wala ito, ang mga daluyan ng dugo ay nagiging matigas, makitid, at hindi gumagana ng maayos, at ang pinakapersonal na mga sandali ng inyong buhay ang nagbabayad ng halaga. Ngunit hindi po diyan nagtatapos. Ang magnesium ay may malaking papel din sa produksyon ng nitric oxide, isang compound na nagpapalapad ng inyong mga daluyan ng dugo. Marahil ay narinig na ninyo ang tungkol sa nitric oxide kaugnay ng mga magagarang pre-workout powder o male enhancement pills. Ngunit wala sa mga iyon ang gagana ng tama kung walang magnesium bilang pundasyon. Ngayon, bakit glycinate? Maraming magnesium supplements dyan, oxide citrate,
sulfate. Ngunit ang magnesium glycinate ay banayad sa tiyan, madaling maabsorb at may dagdag na benepisyo glycine, isang amino acid na tumutulong na pakalmahin ang inyong nervous system at itaguyod ang mahimbing na pagtulog. Iyan ay isang makapangyarihang kombinasyon lalo na para sa mga lalaking stressed balisa o hindi mapakali sa gabi. At ang pagtulog, tulad ng sinasabi ko sa bawat pasyente, ay hindi lamang tungkol sa pahinga. Ito ay kung kailan ginagawa ang inyong testosterone, nag-aayos ang inyong mga kalamnan, at nagre-reset ang inyong mga hormone. Kaya kung hindi kayo natutulog ng maayos, wala kayong binubuo. Iyon po ang dahilan kung bakit ang pag-inom ng magnesium glycinate bago matulog ay isang game changer. Sinusuportahan nito ang pagre-relax daloy ng dugo at produksyon ng testosterone, lahat habang kayo'y natutulog. Nagkaroon ako ng pasyenteng nagngangalang Mang Andres, 72 taong gulang, dating long-haul truck driver. Matapang na tao, ayaw sa tableta, hindi naniniwala sa supplements. Ngunit ang kanyang presyo ng dugo ay tumataas, ang kanyang libido ay bumabagsak, at diretsahan niyang sinabi sa akin, "Doc, ilang buwan na po akong walang mahimbing na tulog o matinong ereksyon." Kinumbinsi ko siyang subukan ang isang pagbabago lamang 100 milligrams ng magnesium glycinate bago matulog. Makalipas ang 2 linggo, tinawagan niya ako, hindi para sa refill kundi para magpasalamat. "Doc," sabi niya, "natutulog po ako na parang bato at hindi ko alam kung anong nangyayari, pero 3 umaga na akong sunod-sunod na nagigising na matigas. Hindi po iyon nagkataon lamang, iyon ay biyolohiya na sa wakas ay gumagana sa paraang nararapat." Kung hindi pa kayo umiinom ng magnesium glycinate, malamang na may mga resulta kayong sinasayang. Inirerekomenda ko po sa karamihan ng mga lalaki na magsimula sa 200 hanggang 400 milligrams sa gabi, depende sa tolerance. At tulad ng dati, kumonsulta po sa inyong manggagamot kung kayo ay may iniinom na gamot, lalo na para sa presyon ng dugo. Ngayon, dito po, nagiging mas interesante. Dahil kahit na maayos ang daloy ng inyong dugo at tumataas ang inyong testosterone, walang saysay ang lahat ng iyon kung barado ang inyong mga ugat. At sa kasamaang palad, iyan mismo ang nangyayari sa karamihan ng mga lalaki habang sila'y tumatanda, tahimik at walang sintomas, hanggang isang araw, bigla na lang hihinto sa paggana ang mga bagay-bagay. Ngunit may paraan upang pigilan iyan, at nagsisimula ito sa susunod na bitamina, isa na kumikilos na parang traffic cop para sa inyong calcium. Ginagabayan ito palayo sa inyong mga ugat at papunta sa inyong mga buto kung saan ito nararapat. Maniwala po kayo sa akin, marahil ay hindi pa ninyo naisip ang bitaminang ito sa paraang malapit na ninyong makita, at maaaring ito ang magdulot ng malaking pagkakaiba. 3. Vitamin K2 ang tagalinis ng ugat. May isang bagay na hindi napagtatanto ng maraming kalalakihan hanggat hindi pa huli. Ang lahat, hindi lang ito tungkol sa kung ano ang pumapasok sa inyong daluyan ng dugo. Tungkol din ito sa kung saan ito napupunta. Maaari kayong magkaroon ng malusog na antas ng testosterone, matibay na daloy ng dugo, at sapat na enerhiya,
Ngunit kung ang inyong mga ugat ay barado o nanigas dahil sa calcium calcified, wala sa mga ito ang makakarating sa mga lugar na nangangailangan nito. Nakakita na ako ng mga lalaking ginagawa ang lahat ng tama ehersisyo dieta kahit ang tapat na pag-inom ng kanilang D3 at nahihirapan pa rin sa performance. Doon ko sila tinatanong ng isang simpleng tanong, nakakakuha ba kayo ng sapat na bitamina K? Hayaan ninyo akong sabihin kung bakit mas mahalaga ito kaysa sa inaakala ninyo. Ilang taon na ang nakalipas, nagkaroon ako ng pasyenteng nagngangalang Mang Hernan. Siya ay 74, payat, aktibo, inaalagaan ang sarili. Ngunit kinakaharap niya ang lumalalang problema sa ereksyon. Maganda ang kanyang kolesterol, disente ang kanyang testosterone para sa kanyang edad, ngunit ang kanyang mga ugat, iyon ang nawawalang piraso. Nagpatakbo kami ng coronary calcium scan at ang ipinakita nito ay ikinagulat naming dalawa, ang kanyang mga ugat ay matigas at puno ng mga deposito ng calcium na bahagyang pumipigil sa daloy ng dugo. Sapat na para makagambala sa ereksyon, ngunit hindi pa gaanong malala para magdulot ng problema sa puso. Doon ko ipinakilala sa kanya ang bitamina K2, isang bagay na hindi man lang binabanggit ng karamihan sa mga doktor, subalit maaari nitong mabago kung paano hinahawakan ng inyong katawan ang calcium. Ganito po iyon kapag umiinom kayo ng vitamin D3 tulad ng inirekomenda ko kanina, nagsisimulang mag-absorb ang inyong katawan ng mas maraming calcium mula sa pagkain at supplements. Mabuti iyon kung ang calcium ay napupunta sa inyong mga buto at ngipin. Ngunit kung walang K2, karamihan sa calcium na iyon ay maaaring mapunta sa inyong mga ugat kung saan ito tumitigas at humaharang sa daloy ng dugo. Ang vitamin K2 ay kumikilos na parang traffic director. Sinasabi nito sa calcium, "Hoy, sa buto ka, dapat hindi sa ugat." At iyan ay gumagawa ng malaking pagkakaiba, hindi lamang para sa kalusugan ng inyong puso, kundi para sa daloy ng dugo na kailangan ninyo para sa matibay at pangmatagalang ereksyon. Kung walang malinis at nababaluktot na mga ugat, kahit ang pinakamahusay na antas ng hormone o nitric oxide ay hindi sapat. Ang dugo ay kailangang malayang dumaloy at doon tahimik na ginagawa ng K2 ang kanyang trabaho sa likod ng mga eksena gabi-gabi. Ang pormang inirerekomenda ko po ay MK7 na mas matagal nananatili sa inyong sistema at mas mahusay na nagdidirekta ng calcium kaysa sa mas lumang bersyon na MK4. At ang dosis para sa karamihan ng mga lalaki, 90 hanggang 180 micrograms bawat araw, ay sapat na, lalo na kapag iniinom kasabay ng inyong vitamin D3. Sa katunayan, sinasabi ko sa aking mga pasyente na huwag kailanman uminom ng D3 nang walang K2. Para kang nagkarga ng truck na puno ng mga materyales sa construction D3 at nakalimutang kumuha ng magsasabi sa driver kung saan ito ibababa ka-2. Maaaring may maitayo ka o maaari ka lang magdulot ng traffic jam sa iyong mga ugat. Pagkatapos ng ilang buwan sa Kuto, bumalik si Mang Hernan para sa follow-up. Hindi lang siya gumaan ang pakiramdam, gumaling siya. Iniulat niya ang mas matitibay na ereksyon sa umaga, mas mahusay na tatag, at higit sa lahat, sabi niya, pakiramdam ko, gumagana na ang mga bagay-bagay tulad ng nararapat. Ang kanyang paulit na scan ay nagpakita ng bahagyang pagbuti
Ngunit ang talagang nagbago ay kung paano siya nakaramdam, mas magaan, mas malakas, mas may kontrol. Iyan ang kapangyarihan ng pagpapanumbalik ng daloy. Ngayon, linawin ko po, ang vitamin K2 ay hindi isang milagrong solusyon sa sarili nito. Ngunit kapag isinabay sa D3 at magnesium, lumilikha ito ng isang uri ng synergy sa katawan. Sama-sama pinapabuti nila ang sirkulasyon, sinusuportahan ang produksyon ng hormone at nililinis ang mga bara na unti-unting nabubuo ng edad ng tahimik sa loob ng mga dekada. Karamihan sa mga lalaki ay hindi napapansin ang pinsala hanggang sa maramdaman nila ito sa silid-tulugan o mas masahol pa sa emergency room. Iyon ang dahilan kung bakit tinatawag kong silent guardian ng sigla ng kalalakihan ang K2. Hindi ito nabibigyan ng pansin, ngunit kung wala ito bumabagsak ang buong sistema. At dito na po nagiging mas kapana-panabik ang mga bagay. Dahil kahit na kontrolado ang inyong mga hormone at malinis ang inyong mga ugat, mayroon pa ring isang kritikal na piraso na natitira. At ito'y malalim na nakaugnay sa inyong pagkalalaki. Ito ay isang mineral na lubos na inaasahan ng inyong mga bayag, isa na nagpapagatong sa testosterone produksyon ng similya at pagnanasang sexual. At kung sakaling naramdaman ninyong patay malisya, walang gana, o hindi lang kayo mismo, malamang na nauubusan na kayo nito. Sa susunod ipapakita ko sa inyo ang mineral na madalas nakakalimutan, ngunit maaaring ito ang susi para maramdaman ninyong muli ang pagiging lalaki. 4. Zinc, ang mineral ng testosterone. May isang partikular na uri ng katahimikan na bumabalot sa mga kalalakihan kapag nawawala ang kanilang gana. Nakita ko na ito nang hindi mabilang na beses iyong tahimik na pagkadismaya. Kapag bumababa ang enerhiya, nawawala ang libido, at walang anumang gumagalaw tulad ng dati. Humihinto ang mga lalaki sa pangunguna, humihinto sila sa pag-abot, at sa huli, humihinto sila sa pakiramdam na sila mismo. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na may isang mineral na makatutulong na ibalik ang lahat ng iyon, isa na inaasahan ng inyong katawan araw-araw, upang panatilihing gumagana ang inyong testosterone, mataas ang inyong kalooban, at buhay ang inyong pagkalalaki. Ang mineral na iyon ay zinc. Naaalala ko ang isang pasyenteng nagngangalang Mang Carlos. Siya ay 69 retirado at pumasok sa aking opisina na may banayad na kabigatan sa kanyang tindig. Hindi siya may sakit, hindi eksakto, ngunit hindi rin siya komportable. Sinabi niya sa akin, "Hindi ako depressed, Doc. Parang mapurol lang ako. Walang nakakapagpasaya sa akin. Pakiramdam ko, anino na lang ako ng dati kong sarili." Nagpatakbo kami ng kumpletong panel. Mababa ang kanyang testosterone, hindi abnormal na mababa ngunit sapat na mababa para magkaroon ng epekto. At nang suriin ko ang kanyang antas ng zinc, halos wala na. Hindi ako nagulat doon. Ang zinc ay isa sa mga unang mineral na nauubos habang tumatanda ang mga lalaki, lalo na kung kayo ay nasa ilalim ng talamak na stress, regular na umiinom ng alak, kumakain ng processed foods, o umiinom ng ilang partikular na gamot tulad ng diuretics o antacids. Ang mas nagpapalala pa rito ay hindi mahusay na nag-iimbak ng zinc ang inyong katawan.
kailangan ninyo itong palitan palagi. At kapag hindi ninyo ginawa ang mga epekto, ay direktang tumatama sa inyong pagkalalaki. Ang zinc ay kasangkot sa produksyon ng testosterone sa antas ng selula. Ang inyong mga Leydig cell, iyong nasa inyong mga bayag na responsable sa paggawa ng testosterone, ay literal na nangangailangan ng zinc upang gumana. Kung wala ito, nagsasara ang pabrika. At hindi lang ito tungkol sa hormones. Ang zinc ay may mahalagang papel sa produksyon ng similya kalusugan, ng prostate depensa, ng immune system, at maging sa antas ng dopamine na tumutulong sa pag-regulate ng pagnanasa at gantimpala. Hindi nakapagtataka na kapag mababa ang zinc, ang mga lalaki ay nakakaramdam ng pagod, kawalan ng interes, at pagkakahiwalay sa kanilang sarili at sa kanilang mga partner. Sinimulan ko si Mang Carlos sa 25 mg ng zinc picolinate, ang pormang pinagkakatiwalaan ko para sa pinakamahusay na absorption. Sa loob ng 1 buwan, bumalik siya sa aking opisina, hindi na nakayuko ngayon, kundi tuwid mas masigla. Sinabi niya sa akin, para pong may bumuhay ulit ng switch. Tumatawa na ulit ako, inaasar ko na ang asawa ko, nagsimula na nga akong magising na may kaunting nangyayari sa ibaba. Hindi po iyon mahika. Iyon ay isang katawan na sa wakas ay nakukuha ang matagal na nitong nawawala. Ang magandang bagay tungkol sa zinc ay kung gaano kabilis tumutugon ang katawan kapag natugunan ang kakulangan. Para itong pagdidilig sa isang tuyong halaman, bumabalik ang enerhiya, kumikinang ang balat, bumabalik ang liwanag sa mga mata. Ngunit narito po ang bahaging hindi alam ng karamihan, ang sobra ay hindi laging mas mabuti. Ang mataas na dosis ng zinc sa paglipas ng panahon ay maaaring makagambala sa absorption ng copper at lumikha ng mga imbalance. Kaya palagi kong inirerekomenda na hindi hihigit sa 30 mg bawat araw para sa karamihan ng mga nakatatandang lalaki, maliban kung ginagabayan ng doktor. At sa isip dapat itong inumin nang walang laman ang tiyan o malayo sa mga pagkaing mayaman sa calcium na nakikipagkumpetensya para sa absorption. Ang isa pang madalas itanong sa akin ay, pwede po bang kumain na lang ako ng pagkaing mayaman sa zinc? At oo, pwede naman. Talaba pulang karne buto ng kalabasa, magagandang source ang mga iyan. Ngunit, narito ang masaklap na katotohanan. Habang tayo'y tumatanda, ang ating digestive system ay hindi na kasing episyente mag-absorb ng sustansya. At maliban kung kumakain kayo na parang taong kuweba araw-araw, mahirap abutin ang optimal na antas sa pamamagitan ng dieta lamang. Iyon po ang dahilan kung bakit ang matalinong suplementasyon, lalo na sa gabi, kapag ang inyong katawan ay nasa repair mode, ay gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Ngayon, dito po, nagiging mas interesante. Dahil habang maaaring ibalik ng zinc ang inyong testosterone at gana, may isa pang sustansya na tumutukoy kung paano tutugon ang inyong utak at nervous system sa ganang iyon. Naaapektuhan nito ang balanse ng kalooban, focus, at ang mga neurological signal na nagpapailaw sa utak habang naaantig. Ito ang susi sa pananatiling kalmado sa ilalim ng pressure present sa inyong partner
at ganap na nakatutok kapag hinihingi ng pagkakataon. Isa ito sa mga pinaka hindi napapansing bitamina sa kalusugan ng kalalakihan, subalit tahimik ngunit makapangyarihan ang papel nito sa paraan ng inyong pag-iisip, pakiramdam, at pagganap. Sa susunod na seksyon, ipapakilala ko sa inyo ang bitamina na nagre-reset ng hormone na maaaring makatulong sa inyo hindi lamang na maibalik ang inyong gana, kundi sa wakas ay maramdaman na kontrolado ninyo itong muli. 5. Vitamin B6, P5B ang pampabalanse ng hormone sa gabi. May isang bagay na hindi madalas pag-usapan ng karamihan sa mga lalaki kahit sa kanilang mga doktor. Ito, yung pakiramdam ng emosyonal na pamamanhid na dumarating kasabay ng edad. Hindi naman kayo malungkot, pero hindi rin kayo nasasabik. Humihinto kayo sa pagre-react sa mga bagay tulad ng dati. Mas kaunti na kayong tumawa, mas kaunti nang humipo, at sa kalaunan, nagsisimula na kayong magtaka kung bahagi lang ba talaga ito ng pagtanda. Ngunit sa maraming kaso, hindi ito pagtanda, ito'y chemistry. Mas partikular, ito'y isang tahimik na kakulangan sa isang hindi gaanong kilala ngunit makapangyarihang sustansya, vitamin B6. Ang B6 ay hindi gaanong napapansin, ngunit sa aking karanasan, isa ito sa mga pinaka-underrated na bitamina para sa kalusugan ng kalalakihan, lalo na pagkatapos ng edad 60. May mahalaga itong papel sa lahat mula sa regulasyon ng kalooban hanggang sa libido at neurological function. At sa gabi, nagiging mas mahalaga ito dahil tinutulungan nito ang inyong utak at katawan na mag-reset. Iyon po ang dahilan kung bakit tinatawag ko itong pampabalanse ng hormone sa gabi. Naaalala ko ang isa sa aking matagal ng pasyente, si Mang Mario 66, taong gulang dating guro, laging matalas, laging maayos. Ngunit isang pagbisita umupo siya sa aking opisina na mukhang pagod na pagod. Hindi po ako depressed, sabi niya, pero wala rin akong maramdaman talaga. Nandito ako, pero wala ako rito. Kahit kasama ko ang asawa ko, pakiramdam ko malayo ako. Parang katawan ko lang ang kumikilos, pero ang isip ko ay nasa iba. Alam kong hindi lang ito tungkol sa hormones o daloy ng dugo. Mas malalim ito. Kaya nagsagawa kami ng kumpletong nutrient panel at tama nga kritikal na mababa ang antas ng B6 ni Mang Mario. Ang hindi na pagtatanto ng marami ay mahalaga ang BIC para sa produksyon ng dopamine at serotonin, ang mismong mga neurotransmitter na nagpaparamdam sa inyo ng kasiyahan, motibasyon at koneksyon. Ang mababang antas ng B6 ay maaaring magpatag sa inyong mga emosyonal na tugon, magpahina sa inyong sex drive, at makagambala sa inyong mga siklo ng pagtulog. Tumutulong din itong i-regulate ang prolactin, isang hormone na kapag mataas ay maaaring pumigil sa testosterone. Sa madaling salita, tinutulungan ng BIS na panatilihing balanse ang inyong panlalaking chemistry. Sinimulan ko si Mang Mario sa mababa ngunit tuloy-tuloy na dosis ng 5 ang aktibong anyo ng bitamina B 25 mg lang bago matulog. Sa loob ng ilang linggo, may nakita akong pagbabago sa kanya. Pumasok siya sa aking opisina na may mas maraming enerhiya, mas may presensya. Sinabi niya sa akin na sila ng kanyang asawa ay nagsimulang mag-usap
ng mas madalas tumawa, ng mas madalas kahit humipo ng mas madalas. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, sabi niya, pakiramdam ko, ako na ulit ang sarili ko. Iyan po ang nangyayari kapag ang chemistry ng utak ay nagsisimulang kumampi sa inyo, hindi laban sa inyo. Sinusuportahan din ng B6 ang REM sleep, ang yugto, kung saan ang inyong utak at mga hormone ay nagsasagawa ng kanilang pinakamalalim na pagkukumpuni. Ang mahinang REM sleep ay nauugnay sa mas mababang testosterone, matamlay na enerhiya at emosyonal na kawalan ng gana. Ngunit kapag optimal ang antas ng B6, lumalalim ang REM sleep, nagiging stable ang mga siklo ng hormone at bumubuti ang enerhiya sa umaga. Hindi ito stimulant. Hindi kayo nito pinasisigla. Simpleng tinutulungan nitong ibalik kung ano ang natural, lalo na kapag iniinom ng tuloy-tuloy bago matulog. Ngayon, habang ang mga pagkaing tulad ng saging, manok at spinach ay naglalaman ng B6, madalas ay hindi ito sapat, lalo na para sa mga nakatatandang lalaki na bumaba na ang absorption rates. At dahil mabilis maubos ng stress ang BIC, maraming lalaki ang tumatakbo ng walang laman nang hindi man lang nila namamalayan. Iyon po ang dahilan kung bakit inirerekomenda ko sa karamihan ng mga lalaking higit sa isinda na ikonsidera ang isang supplement ideal na 10 hanggang 50 milligrams ng 5P ang pormang agad magagamit ng inyong katawan nang hindi na kailangan ng anumang conversion. Ngunit narito po ang nais kong maunawaan ninyo. Walang iisang bitamina ang silver bullet. Hindi lang ito tungkol sa bis or zinc or D3. Ito ay tungkol sa kung paano silang lahat nagtutulungan tahimik na nagkukumpuni, nagbabalanse at nagpapanumbalik ng kung anong unti-unting sinira ng edad, stress at mahinang pagtulog sa paglipas ng mga taon. At ang pinakamakapangyarihang oras upang suportahan ang proseso ng paggaling na iyon ay hindi sa araw. Ito ay sa gabi, kapag ang inyong katawan ay may pagkakataong mag-reset. Yun po ang dahilan kung bakit hinihiling ko sa inyong bigyang pansin ang susunod. Dahil lahat ng napag-usapan natin mula sa daloy ng dugo hanggang sa produksyon ng hormone mula sa kalooban at kumpiyansa ay maaaring palakasin o pahinain ng mga pagpiling ginagawa ninyo sa pagtatapos ng inyong araw. At may isang simpleng gawain sa gabi, hindi hihigit sa ilang minuto na makatutulong na i-lock in ang mga benepisyo ng lahat ng 5 bitaminang ito at simulan ang pagbabago pabor sa inyo. Kaya kung handa na kayong maramdamang muli ang pagiging matatag, pisikal, emosyonal at intimate, kung gayon, magpatuloy po sa pagbabasa dahil ang gagawin ninyo ngayong gabi ay maaaring ang maging turning point na pasasalamatan ng inyong sarili sa hinaharap. Check, mahalaga ang ginagawa ninyo ngayong gabi. Tapat na po ang tagal ng aking pakikipagtrabaho sa mga kalalakihan upang malaman na ang pagbabago ay hindi nagmumula sa pagbabasa ng mga katotohanan o pakikinig sa mga teorya. Nagmumula ito sa isang pagpili, isang sandali, isang tahimik na desisyon na ginagawa ninyo kapag walang nakatingin. At mas madalas kaysa sa hindi, ang sandaling iyon ay nangyayari sa gabi. Kapag bumabagal na ang mundo
Nawawala ang ingay at kayo na lang at ang inyong mga iniisip. Iyon po ang dahilan kung bakit naniniwala ako na ang gagawin ninyo ngayong gabi ay may kapangyarihang humubog sa kung paano kayo makakaramdam bukas at sa bawat araw pagkatapos noon. Dahil narito po ang katotohanan. Lahat ng napag-usapan natin mula sa antas ng testosterone hanggang sa daloy ng dugo, mula sa chemistry ng utak hanggang sa emosyonal na koneksyon ay hindi naaayos ng kusa. Ngunit maaari itong suportahan, alagaan at muling buuin hindi sa pamamagitan ng malalaki dramatikong pagbabago o gimmick, kundi sa pamamagitan ng simple tuloy-tuloy na mga kilos simula sa kung paano ninyo tinatapos ang inyong araw. May mga pasyente akong nagtanong, Dr. Miguel, kailan po ba ang pinakamagandang oras uminom ng mga bitaminang ito? At sa bawat pagkakataon, pareho ang sagot ko sa gabi. Bakit po? Dahil ang gabi ay kung kailan lumilipat ang inyong katawan mula sa defense mode patungo sa repair mode. Ito ay kung kailan nagre-reset ang inyong mga hormone, kung kailan muling nabubuo ang inyong mga tissue, kung kailan nagsisimula ang inyong utak at puso at mga daluyan ng dugo sa gawain ng paggaling. At ito ang perpektong oras upang ibigay sa inyong katawan kung ano mismo ang kailangan nito upang gumanap tulad ng nararapat. Nakakita na ako ng mga lalaki sa kanilang 60s, 70s, kahit 80s na sinimulan ang simpleng gawaing ito sa gabi at sinabi sa akin, Doc, maraming taon na akong hindi nakakaramdam ng ganitong klaseng enerhiya. Hindi lamang sa silid tulugan, bagamat karaniwang sumusunod iyon, kundi sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Mas tuwid silang lumakad, mas madalas silang ngumiti, muli silang kumokonekta sa kanilang mga partner, gumigising sila na may layunin. Hindi lang ito tungkol sa pag-inom ng ilang tableta. Ito ay tungkol sa paggawa ng desisyon na parangalan ang inyong katawan, bawiin ang inyong kalusugan, at huminto sa pagiging kontento sa mas mababa kaysa sa nararapat sa inyo. Dahil karapat-dapat po kayo rito, karapat-dapat kayong gumising na malakas, maging malinaw ang isip, yakapin ang inyong partner at malaman na mayroon pa kayong makapangyarihang maibibigay. Karapat-dapat kayong tamasahin ang mga darating na taon, hindi lang basta dumaan sa mga ito. Kaya narito po ang aking rekomendasyon simula ngayong gabi. Magsalin po kayo ng isang maliit na baso ng tubig. Inumin ang inyong 5 mahahalagang bitamina, vitamin D3, magnesium glycinate, vitamin K2, zinc, at vitamin P5P form. Gawin itong simple. Hindi kailangan ng magagarang powder o komplikadong rutina. Kayo lang isang sandali ng intensyon at ilang maliliit na kapsula na maaaring magsimulang magbago kung paano nararamdaman, gumagana at gumagaling ang inyong katawan. At habang ginagawa ninyo iyan, huminga po ng malalim ng 3 beses. Umupo ng tahimik sa loob ng 10 segundo. Ibaba ang inyong telepono. Ipaalam sa inyong katawan na ligtas. Ito na nakikinig kayo, na handa kayong hayaan itong gawin ang idinisenyo nitong gawin, gumaling, magpanumbalik at muling bumuo. Hindi ito tungkol sa paghahabol sa kabataan. Ito ay tungkol sa pag-angkin ng lakas sa yugtong ito ng buhay. Dahil ang tunay na pagkalalaki ay hindi kumukupas sa edad.
Kailangan lang nito ng tamang suporta upang muling sumikat. Hindi ninyo kailangang maghintay ng mga linggo o buwan para makaramdam ng pagbabago. Maraming lalaki ang nakakapansin ng mga pagbabago sa loob lamang ng ilang araw, mas mahimbing na pagtulog, mas malinaw na pag-iisip, at oo, iyong matagal nang hinahanap-hanap na katigasan sa umaga. Ngunit lahat ito ay nagsisimula sa gagawin ninyo ngayong gabi. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, ngayong gabi. Mahalaga po ang sandaling ito. At kung nagbabasa pa rin kayo, naniniwala akong ito ay dahil mayroong isang bagay sa loob ninyo na handang huminto sa pagtatanong. Anong nangyari sa akin? At magsimulang magtanong. Ano pa kaya ang posible mula rito? Pangwakas na kaisipan mula kay Dr. Miguel Agbayani. Kung umabot po kayo hanggang dito, nais ko kayong pasalamatan. Hindi lamang sa pagbabasa, kundi sa pag-aalaga sa inyong kalusugan, sa inyong katawan, at sa inyong kinabukasan. Iyan pa lamang ay nagpapabukod tangi na sa inyo. Ang katotohanan po, maraming lalaki sa inyong edad ang marahil sa kasamaang palad ay sumuko na sa inaakala nilang hindi maiiwasang paghina. Tinanggap na nila ang paninigas ng kanilang mga kasukasuan, ang paglambot ng kanilang gana, ang distansya sa kanilang mga relasyon, at tinawag nila itong pagtanda. Ngunit kayo po ay hindi. Nandito kayo, nakikinig kayo, at para sa akin, may malalim na sinasabi iyan tungkol sa uri ng lalaki kayo o sa nais ninyong muling maging. Sa paglipas ng mga taon, nakakilala ako ng daan-daang lalaking tulad ninyo, mga lalaking ayaw maramdamang tila sila'y kumukupas, mga lalaking nais muling lumakas, hindi lamang sa katawan, kundi pati sa espiritu. At masasabi ko po sa inyo nang may ganap na katiyakan ang pagkakaiba sa pagitan ng mga patuloy na humihina at ng mga nagsisimulang muling bumangon ay madalas na nakasalalay lamang sa ilang tahimik pang-araw-araw na mga pagpili na ginagawa ng tuloy-tuloy. Hindi mga uso, hindi mga gimmick, tamang suporta lamang sa tamang oras para sa katawang inyong tinitirhan. Ngayon, napag-usapan natin ang 5 bitamina. Vitamin D3 upang ibalik ang testosterone at gisingin ang natural na gana ng inyong katawan. Magnesium glycinate upang parilahin ang inyong mga daluyan ng dugo, suportahan ang mahimbing na pagtulog, at buksan ang mga daanan para sa malakas na sirkulasyon. Vitamin K2 upang panatilihing malinis ang inyong mga ugat at dumadaloy ang inyong dugo kung saan ito kailangan. Zinc upang muling punuin ang mismong esensya ng inyong pagkalalaki at ibalik ang kislap na iyon. Vitamin B sa BP ang tahimik na katulong na nagbabalanse ng inyong kalooban, sumusuporta sa inyong pagtulog at nagpapanumbalik ng mahinahong kumpiyansa. Sama-sama ang mga sustansyang ito ay hindi lamang nag-aayos ng mga sintomas. Tinutulungan nilang muling buuin ang pundasyon. Nakikipagtulungan sila sa inyong katawan, hindi laban dito. At kapag isinabay ninyo sila sa kaunting pasensya, kaunting pagiging tuloy-tuloy, at isang desisyon na magpakita para sa inyong sarili, gabi-gabi, mga kamangha-manghang bagay ang maaaring mangyari. Nakakita na ako ng mga lalaking bumalik mula sa bingit ng pagsuko, mga lalaking inakalang ang pinakamagagandang araw nila ay lumipas na para lamang matuklasang muli ang isang bagay na makapangyarihan sa loob nila. Isang aral sa buhay
na dapat dalhin. Higit sa anumang suplemento o regimen, tandaan po ninyo ito, ang inyong paglalakbay ay isang patuloy na paglago, anuman ang edad. Bawat araw ay nag-aalok ng bagong pagkakataon upang gumawa ng mga pagpiling nagpaparangal sa inyong kapakanan at nagpapatibay sa inyong halaga. Hindi pa huli ang lahat. Para mamuhunan sa inyong sarili, matuto umangkop at magsumikap para sa isang buhay na puno ng sigla at layunin. Ang pinakamabisang bitamina sa lahat ay ang paniniwala sa inyong sariling kakayahang gumaling at umunlad. Kung sakaling nagtanong kayo, huli na ba para sa akin? Narito po ako para sabihin sa inyo, hindi pa. Ang inyong katawan ay nakikinig pa rin, tumutugon pa rin, may kakayahan pa rin gumaling muling bumuo at sorpresahin kayo, ngunit kung ibibigay lamang ninyo rito ang kailangan nito. Kung magpapasya lamang kayo na ang inyong pinakamahusay ay hindi pa lumilipas, naghihintay lamang ito sa inyong humakbang pasulong at angkinin ito. Nagsisimula yan sa isang simpleng bagay, isang desisyon, isang pangako, ilang maliliit na kapsulang iniinom bago matulog, ilang tahimik na sandali kung kailan pinipili ninyo ang inyong sarili, hindi dahil sa vanity o ego, kundi dahil sa respeto sa lalaking naging kayo at sa kung sino pa rin kayo. Umaasa po akong nakaabot sa inyo ang mensaheng ito at may napukaw sa inyo. Kung gayon, huwag ninyong hayaang lumipas ang pakiramdam na iyon. Gawin ninyo itong makabuluhan ngayong gabi. Dahil ang momentum ay nagsisimula sa isang hakbang at ang hakbang na ito ay maaaring magbago ng lahat. Ako po si Dr. Miguel Agbayani at nais kong malaman ninyo na nasa panig ninyo ako. Naniniwala po ako sa kung ano ang posible para sa inyo. Kung ang payong ito ay tumimo sa inyo o kung mayroon kayong mga karanasan o katanungan na nais ibahagi, mangyaring mag-iwan po ng komento sa ibaba. Binabasa ko po ang mga ito at pinapahalagahan ang inyong input. I-consider po ang pag-subscribe para sa higit pang mga kaalaman sa pagpapanatili ng inyong kalusugan at sigla sa lahat ng yugto ng buhay, at huwag mag-atubiling ibahagi ang artikulong ito sa mga kaibigan o kamag-anak na maaaring makakita ritong makatutulong.